Yan. Kumusta po kayong lahat? Yan. Bago Mabuti, ko po ganda ka naman. simulan, nais ko po bang makita ang mga mukha ng maaari lang po na mag-on cam ngayon kasi may pakikita po akong isang bagay. Sige po, maaari po ba kayong mag-on cam? Yan. Magandang umaga po. Sir Tibbs Guinness, lahat po. Tita Cory, Pastor Kai, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Okay. Ah, ang mensahe po na minemeditate ko ng ilang linggo na ay pinamagatan ko po itong pagiging patas sa Diyos at sa kapwa. Ulitin ko po. Pagiging patas sa Diyos at sa kapwa. May pakikita po ako sa inyo mga kapatid. Ano po itong hawak ko? Pakitype po sa chat box ng ilang mga posibleng sagot nyo po. Ayan. Ito po ay barya. Ang tawagin natin. Barya o pera. Okay? Ano po ang pwedeng gawin nito sa'yo? Yes, 20 pesos coin. Thank you po. 20 pesos coin. Ayan. Ano po ang maaaring magawa nito sa isang tao? Pwede kang utusan. Sige po. Sa akin, pastor, pwede kang niyang utusan. Opo, opo. Simple lang ito, barya lang. Pero dahil sa ganito, mga kapatid, maraming relasyon ang nasira. Maraming pagkakaibigan ang nagkaroon ng lamat. At dahil din dito, sa bagay na ito, maraming pamilya ang nagkahiwa-hiwalay. Maraming tao ang natutong manlamang. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa puso. Kaya mga kapatid, ah, samahan niyo po ako pag bulay-bulayan po natin itong mensahe po na nanggaling kay Lord, no? Sa edad natin na ito, ano man ang edad natin, may mga tao tayong kilala na. Ah, kapag sila ang nadaya, galit na galit. Tama o tama? Pero kapag sila ang nandaya, parang okay lang. Kapag sila naman ang nilamangan, maingay. Madaming nasasabi. Hindi kayang kontrolin ang kanilang mga salita. Pero kapag sila ang nanlalamang, tahimik, na hindi naimik. At minsan mga kapatid, tayo pala yun. Sa umagang ito, ipaparealize sa atin ng mensaheng ito ano yung mga nagawa o nagagawa natin. Mas laliman natin. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Di po ba ayaw niya ng may naaapi? Ng may nasasaktan? O may nalalamangan? Sa verse po natin ngayon, sa Kawikaan 11:1, sabi po dito, kasuklam-suklam sa Panginoon ang timbang ng magdaraya, ngunit kalugod-lugod sa Kanya ang tumpak na timbangan.
Alam nyo, mga minamahal na kapatid, no, hindi lang bad habit ang panlalamang. Ayon sa talatang ating binasa, sa mata ng Diyos, kasuklam-suklam. Ano daw po? Ano daw po? Kasuklam-suklam. Madalas po nating naririnig ang mga istorya sa Bible na dito sa Donwash, maaaring ilang beses mo nang napakinggan, no? Yung biblical story ni Zacchaeus na pwede nating ihalimbawa. The unfair rich man who changed. Diba? Kilala natin lahat, no? Lalo't ikay paulit-ulit na nakikinig, si Zacchaeus. Maliit ang katawan pero malaki ang kasalanan. Tax collector, naniningil ng sobra, kumikita ng panlalamang. May pera siya pero walang respeto. May yaman siya pero walang kapayapaan. Tama po ba? Pero isang araw, nakaharap niya si Jesus, hindi niya pinagalitan. Hindi naman siya pinagalitan ni Jesus. Hindi siya sinigawan. Pinagsalitaan ba siya ng hindi maganda? Ano ginawa ng Panginoon? Minahal siya. At dahil doon, nabago yung kanyang puso. Tama? Sa Lucas 19:8, mababasa po natin, mga minamahal na kapatid, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung may nadaya ako, ibabalik ko ng apat. Sabihin mo, di ba? Ang tunay po na pagbabago ay hindi lang sa salita, kundi saan po? Kung tulay tayong nagbabago. Kung tulay tayong binabago ng salita ng Diyos, ang patuloy na pakikinig, pwede bang puro lala ang salita? Kundi saan po dapat? Sa gawa. Amen? Kapag nagbago ka talaga, ibig sabihin, handa kang itama yung maling ginawa mo. Sa training, lagi nyo naririnig kay Coach Chris, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Dito po, maya-maya, marami na tayong bukol-bukol. Ulitin po natin, kapag nagbago ka talaga, handa kang itama ang maling ginawa. Kasi kung ikaw yung tao na paulit-ulit mong ginagawa yung alam mong mali, there's something wrong. Ano pa? Biblical story number 2. Jacob and Esau. The pain of unfairness. May isa pang kwento, di po ba? Ninakawan ni Jacob ang karapatan ng kanyang kuya. Niloko ang ama, sinamantala ang gutom ng kapatid. Pinalitan pa nga ng totoo yung peke. Ano po ang naging resulta? Sige nga po, pakitype. Ano po ang naging resulta? Nung panloloko na yun, nung pananamantala o pagpapalit ng totoo sa hindi totoo, sa peke, ano po naging resulta? Anyone? Pamilya na nagkahiwalay. May umiyak, hindi. Meron, may tumulong luha. May umalis na may sama ng loob. Karamihan po sa atin, magulang, may anak. Ano pakiramdam, kapatid, na maglalayas ang isang anak mo? Anong pakiramdam na yung isa sa pamilya mo aalis ng bahay? Magkakaroon ng galit,
sa puso ng isa't isa. Napakabigat, ano? Na-experience niyo po ba yun, mga minamahal na kapatid? Kapatid mo naglayas o baka ikaw mismo ang umalis? Ang bigat sa loob. Umiyak ka din? Ganun ang epekto ng panlalamang. Ang panlalamang may nasasaktan, may nadudurog, may pusong mabigat, sugat eh. Na-experience mo ba yun? Para ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, yung halos hindi ka makahinga sa sobrang kung ano mang hindi magandang pakiramdam. Tao lang tayo, ako po, naramdaman ko to. Yung parang durog ka. Pwedeng hindi mo lang ninanakaw ang pera, pero maaaring ninakaw mo yung ano, tiwala. Amin po ba? Okay. Again, the realization po ito para sa atin. Ano po? Ah, maraming paraan ang panlalamang ngayon. Sino po empleyado rito? Sige nga po, pakitype me. Empleyado, empleyado. Meron pa po ba o nag-resign na po kayo lahat? Meron pa po bang empleyado rito? Wala na, retired na lahat. Empleyado, Ma'am Opelia, sino pa po? Isa lang ang empleyado, lahat. Negosyante na. Wow. Salamat sa Panginoon. Negosyante na lahat. O bakante. Hindi pala negosyante, bakante. Alam mo, no, may oras talaga sa Panginoon, yung pinagpapala na makapag-attend sa mga ganito. Karamihan hindi empleyado eh. Naniniwala ako. Pag empleyado ka, sobrang ang busy lagi, ano? Maga pa lang, aligaga ka na. Ano ba baunin ko? Wala pala akong shampoo. Lagi ka naghahabol sa oras, lagi ka naghahabol sa pera. Tagal kong empleyado. Pero pag-usapan natin panandali sila. No? Late sa trabaho pero buo ang sweldong gusto. Tama o tama? Laging late sa trabaho, pagdating ng sahod, panay ang reklamo. Panlalamang hindi. Panlalamang, umutang pero kapag sisingilin, nagtatago. Pag nandiyan na yung Bombay, sabihin mo, wala ko. Inutusan pa magsinungaling yung anak. Sabihin mo sa Bombay, bukas na, umalis ako. Saka nagpunta sa loob ng CR. Ang tinago. Hindi para sa'yo to ha. Baka dyan sa katabi mo sa Zoom. Nangako pero hindi tinupad. Meron po ba dito no? May kausap pero hindi seryoso sa oras niya. Kaya type nga, ako to ah. Parang ako to ah. Teka lang, ako yata ah. O mabait kaya sinasamantala. Merong ganun. Kaya nga magkaiba daw yung mabait sa mabuting tao. Kasi pag lagi ka lang mabait, maaabuso. Papaaray na yung iba. Aray ko. Mabait kaya sinasamantala. Tahimik kaya inaapakan. At minsan, ganito pa tayo mag-isip sa usaping panlalamang. Ganito pa mag-isip ang marami sa atin. Maliit lang naman. Maliit lang naman yan. Hindi naman niya mapapansin. Sino po makakapansin?
Lahat naman ginagawa to eh. Makatwiran pa. Ang dami naman namin gumagawa. Sa loob ng trabaho, eh naglalabas din naman sila ng item. Maliit lang naman yung iuuwi ko. Zipper lang ng bag. Mananahi yun. Kunti lang naman yung iuuwi ko. Paper lang dun sa office namin. Kasi may project yung anak ko. Ang dami ko namang katrabahong nag-uuwi din ng bond paper. Dito pa nga nagpiprint ng project ng anak niya. Bato-bato sa langit, tamaan. Magbago sa buhay. Totoo hindi. May nakausap akong construction worker, nagmamalaki pa bawat isa eh. Ano na iuwi mo na pre? May grinder na ako. Grinder lang sa'yo. May barena pa ako sa bahay, pare, na ilabas ko. Proud ba? Panlalamang hindi. Punta pa lang ho ako na experience ko eh. Kahit saan na lang ako mapuntang trabaho. Service crew po ako. Working student. Budigador tsaka gwardiya magkasabot eh. Na ilalabas ho yung mga hilaw na pagkain sa store eh. Totoo to. Nilalagay sa black bag. Panlalamang hindi. Oo. 16 anyos pa lang ako, tindi ng nakawan na nawi-witness ko. Pangalawang trabaho ko, merchandiser ako sa isang convenience store. 24 hours, gwardiya sa umaga at may gwardiya sa gabi. Silang dalawa magkasabot eh. Nag-grocery bago umuwi. Panlalamang hindi. Aminin natin sa isang banda ng buhay natin, napakarami nating nagawang mali. Maliit lang naman, hindi naman mapapansin, wala namang makakakita. Ginagawa naman ng ilan to, ang dami nga gumagawa nun, mas marami pa. Pero tandaan mo, kahit maliit na pandaraya, may kurot o may kirot sa puso ng Diyos. Yes or no? Walang nakakakita, nakikita niya. I-type nga, thank you Lord, we don't watch. Alam niyo po, minsan nag-uusap kami ng training team. Sabi ko sa kanila, nasa kotse kami nila Leslie, ni Randy, lahat kami magkakasama na nakarang araw lang. Sabi ko, paano yung online training ngayon, no? Sabi ko, pare, sabi ko, mga tol, kung gusto mong tinan lahat, matutunan lahat, ang dami mong mabayarang learning para matutunan yung iba't ibang mga bagay, no? Personal development, meron pang mga ang tawag dito, yung mga team building, yung mga success camping, babayad ka ng 30,000, 50,000 hanggang 100,000 para umattend ka ng 2 to 3 days na kung anumang personal development training. Alam mo sabi ko sa mga training team nang magkakasama kami? Alam mo ba, pag samasamahin mo ka ako, yung sangkaterbang personal development training na yan ng success, kung ano-ano mang coaching sa labas, na binabayaran ng 100,000, sa Don't Watch libre. Walang bayad ang salita ng Diyos. Pero lahat matututunan mo. Saan? Katerbang learning. Amen? Pakitype nga yes. Kung natututo po ang bawat isa sa atin dito sa Don't Watch, pakitype yes. Unti-unti tayong binabago eh. May pwede bang tumapat sa ganitong pag-aaral?
May pwede pa bang tumumbas? Kaya kung ikukumit mo pala yung sarili mo na palaging makikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos, it's enough. Pasensya na po, naging seryoso ako. Alam nyo, palabiro ako eh. Minsan lang to. Di ba? Amen. Sa Santiago 5:4, ang sigaw ng mga dinaya mo ay umapit na sa tainga ng Panginoon. Aray ko po. Ang sigaw ng mga dinaya mo ay umabot na sa tainga ng Panginoon. Hindi naman tahimik yung iyak nila, di ba? Naririnig ni Lord yan. Mga minamahal na kapatid, DMPA family, Don Josh family. Meron po kong ilang mga katanungan. Sino ang nilamangan ko? Pakitanong sa iyong sarili. Sino ang mga taong nilamangan ko? Sino ang sinayang ko ang oras? Sino ang pinaasa ko? Sino ang inabuso ko ang kabaitan? Meron o meron? Ulitin ko, sino yung nilamangan ko? Sino yung sinayang ko yung oras niya? Sino yung pinaasa ko? Sino yung inabuso ko? Sobrang bait niya, naabuso ko siya. Sino yung naghirap dahil sa desisyon ko noon? Kung may naaalala ka, hindi po aksidente ang mensaheng ito sa iyo ngayong oras na to. Hindi aksidente, hindi sinadya, hindi nagkataon lang. Ipinapaalala sa iyo ng Diyos. Ipinapaalala sa iyo ito ng Diyos. Kaya ngayong umaga, magkakaroon po tayo ng sharing. Dahil sa sobrang dami po natin ngayon, hindi naman lahat nakakapagsalita pag may gustong sabihin. At alam ko po, kayo na nakikinig ngayong oras na to, may gusto kang i-share. Merong kurot dyan sa puso mo itong mensaheng ito. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon ang bawat isa na magsalita sa breakout rooms. Okay? Instruction. Pag sinabing breakout rooms, lahat naman nandito, DMPA. Siguro familiar na po kayo sa breakout rooms. Every batch po yan. Instruction. Be honest. Huwag manghuhusga. Ano daw po? Huwag manghuhusga. Makinig sa puso ng iba. Amen. Amen? Mag-share po tayo ng na-experience mo ng depende sa iyo ha, open po ito. Pwede kang magsalita, pwedeng hindi. Kung gusto mo lang, walang pilitan. 2, 3 o 4 lang kayo sa isang room. Hahati-hatiin po yan. Papasok po kayo. Join breakout rooms lang. Ang tanong, makinig po para alam nyo po. Na-experience mo bang malamangan? Ito yung ilang mga sasagutin mo kung okay po sa'yo. Na-experience mo bang malamangan? Ano ang pakiramdam? Pangalawa, ikaw ba minsan nanlamang? O bakit mo nagawa? Saang area ka gustong magbago? Kasi yun ang punto natin, magbago eh. Sa oras, sa pera, sa commitment, o sa relasyon. Okay lang po ba? Sige po, kwentuhan po tayo. Open breakout rooms na po tayo.
Konting sharing lang tungkol sa topic na to. Paano ka natuto? Paano ka pwedeng magbago? Anong na-experience at na-realize mo? Go! Join breakout rooms na po. Pa-click join na. Open. Pakiclick Okay na. lang po ng join. Ayan, nakikita nyo po sa inyong cellphone or laptop. Meron pong click join, makakapasok po kayo para po lahat magkaroon ng pagkakataong mag-share. For only 10 minutes, kuklose ko po ang room. Maraming naging sugat ang panlalamang. Gaano kasakit sa isang anak na lumaking walang tatay dahil iniwan sila? Gaano kasakit sa isang asawa ang nasira dahil nilamangan ang tiwala? May kaibigang tumigil na magtiwala dahil paulit-ulit siyang sinaktan. Nasira. At mga kapatid, minsan tayo yun. Habang nasa breakout rooms kayo at nakamute kami ni Coach Randy, para kami nag-iiyakan. Dahil sapul na sapul tayo sa message, no? Bigat. Pero kailangan ma-realize natin yung mali natin para may bago eh. Minsan tayo yun. Amen? Tayo yun eh. Yung naging bunga no? Yung taong nakapinakit. Yung iniiwang luha na di natin nakita yung pusong durog talaga eh. Pero tahimik lang. Mga kapatid, hindi ko po kita hinuhusgahan. Pero ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon, mahal ka ng Diyos. Kaya ayaw kanyang manatili sa ganyang pagkatao. Tulad ng share ni Mami Donna, willing siyang mag-counsel ng mga ganong sitwasyon. Baka meron po na nandirito na nandoon pa sa loob ng sitwasyon na may nalalamangan kang tiwala, pera, relasyon o kung ano man. Gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganyang pagkatao. At may bago siyang hinahanda para sa iyo. Ulitin ko, may bago siyang inihahanda para sa iyo. Pero kailangan mong bitawan yung pandaraya. Para makuha mo yung nakalaan sa'yo, kailangan mong bitawan yung panlalamang, yung pagiging hindi patas. Kaya kung may taong nasaktan ka, kung may nilamangan ka, kung may nawala dahil sa mali mong ginawa, ulitin kung may nawala dahil dun sa mali mong ginawa, sa harapan ng Diyos ngayon, aminin mo. Aminin mo. Sabihin mo sa puso mo ngayon, sa isip mo, sa puso mo, Panginoon, ako po yun. Panginoon, ako po yun. Panginoon, hindi ko na mababago yung nakaraan. Pwede mo tong ulitin ha. Repeat after me sa puso't isip mo. Pwede mong banggitin habang nakamute ka. Si Lord naman na makakarinig yan. Hindi naman ako eh. Panginoon, ako po yun eh. Hindi ko po nababago yung nakaraan. Pero pwede po ba na akong magbago ngayon? Hindi ko na po mabubura yung iyak nila eh. Yung luha nung nasaktan ko eh. Yung sama ng loob, hindi ko na po mabubura. Pero pwede po ba ako humingi ng tawad? At kung kaya ko, ayusin ko. Ibabalik ko. Kung kausapin ko, magpapakumbaba po ako.
Kasi sa chaos ng lamang siya. Pero hindi siya tinapon ni Lord. Minahal siya at doon siya nagbago. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon na nakikinig sa akin, ganun din ang Diyos sa iyo. Tinakwil ka ba? Di ba? Hindi ka nga tinanggal. Dinala ka pa nga sa Don't Watch. Dinala ka sa Live Good. Naging kaparaanan yung Live Good. Para hanapin ka niya. Hindi ka tinapon. Hindi ka nga kinamuhian eh. Pag sinabi niya, balik ka. Kailangan kang tawagan mamaya, tawagan mo. Kung may kailangan ka isauli mo. Eh di kung may kailangan kang bayaran, unti-unti bayaran mo. Kung kailangan kang may kausapin, kapatid, kausapin mo na. Kung may kailangan kang hingan ng tawad, humingi ka na ng tawad. At kung hindi mo pa kaya ngayon, simulan mo sa Kanya. Simulan mo sa Kanya, isuko mo lang. ₱56 tayo ngayon. Kung ramdam mo o naramdaman mo yung message na to ngayon, DMPA family, pwede mo bang ilagay yung kamay mo sa puso mo? Ganyan nyo nga po. Ilagay mo yung kamay mo sa puso mo. Hindi kita ipapahiya. Pero hayaan kitang kausapin ng Diyos ngayon. Sige po, pwede kayo mag-on cam. Mukhi kahiya to. Mananalangin po tayo. Na ilagay mo yung kanang kamay mo sa iyong puso. Panginoong Diyos, pwede niyo po akong sundan, pwede niyo pong ulitin sa puso't isip mo, pwede mong bangkitin, kamay kahiya. Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon. Aminado ako, Ama. May mga taong nasaktan ako. May mga taong naagrabyado ako, Ama. May mga taong nalamangan ako sa iba't ibang aspeto ng buhay. Panginoon, patawarin mo po ako. Linisin mo yung puso ko. Palitan mo ang pagkakasarili ng Lord ng pusong to na maging matutong magmahal, maging tapat. Aba, kung may mga taong nastan ko sa ibang aspeto man, sa relasyon, sa pera, sa oras, tulungan mo ako, Ama, na maging mapagpakumbaba, humingi ng tawad. Higit sa lahat, Lord, itama yung mali. Simula ngayon, Panginoon, ayoko nang mamuhay sa pandaraya at panlalamang. Gusto kong maging tama sa harapan mo. Kahit walang nakakakita. Kahit ako at ikaw lang, Lord. Kahit tayong dalawa lang. Jesus, guhin mo po ako. Ikaw ang katotohanan ko. Ikaw yung katarungan ko, Lord eh. Ikaw ang bagong simula ko ngayong taon na to. Salamat, Lord. Kasi di mo ko hinusgahan tulad ng iba eh. Minahal mo nga ako eh. Salamat po. Salamat, Ama. Gawin mo akong tagasunod mo. Patawad po muli sa lahat ng pagkakakulang at pagkakamali ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Lord God, thank you. Amen. Alam nyo, DMPA family, pag umiiyak ka, hindi ka hinaan yan. From batch 1 to batch 13, nakita nyo akong umiyak. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Minsan ikinuwento ko sa inyo, lalo sa mga last module, ano yung buhay talaga ng isang Kristolentino. Bakit ako ganito ka-passionate sa ginagawa ko? Bakit ako ganito kagigil? Bakit ako laging motivated? Sa dami ng nangyaring hindi maganda sa buhay ko. Kaya pag umiiyak ka, hindi ka hinaan yan. Pusong binubuksan ng Diyos Ama yan. Yung puso mo ino-open niya. Ginagamot niya yung sugat. Amen. Wala ng bagong buhay. Praise the Lord. Tapos na po ako. Simula ngayon, mamumuhay tayong patas sa Diyos. Amen. Pakitype amen. Simula ngayon, mamumuhay tayong patas sa Diyos, patas sa kapwa, at patas sa sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. Siya po ang magaling. Siya ang pinakadakila. Glory to God. God bless everyone. Thank you so much po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. At maraming salamat, Brother Chris, sa ating mensahe ngayong umaga. Tawagin ko po para sa karagdagan ng ating pastor. Pastor Kai, nagmak. Blessed morning, Pastor Kai. Blessed morning sa ating Panginoong Hesus na nagpalaya sa atin. Hallelujah. No, nare-relieve tayo sa mensahe ng ating Pastor Chris. Salamat sa verse ng Proverbs na kung saan sinulat po ng maraming mga authors, but itong karamihan sa mga Proverbs ay it was attributed to King Solomon. No? Proverbs is a wisdom. Salamat kapatid na Chris. Salamat Pastor Chris. Napakasarap. Na-relieve po ba kayo? Na-relieve. Kaya dito po mga kapatid, babanggitin ko lang po na ang antidote po nito, ang antidote po ng isang taong mapanlamang sa kapwa, ay yun pong makilala niya ang Panginoong Hesus, na si Lord ay fair, hindi po si Lord, si God po ay walang favoritism. Sabi nga ng Romans 2:11, antidote po ito sa mga taong mapanlamang sa kapwa. No? At nagtotolerate ng panlamang, no, nagtotolerate kasi magbubunga talaga itong pagtotolerate mo ng kapahamakan. Now God does not show favoritism. Sabi ng Romans chapter 2 verse 11 that this verse highlights that God treats all people equally and impartially. Napakasarap, no? Si Lord, no? Kaya ang antidote po nito mga kapatid, ang lunas po nito is makilala nila ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa kapwa mo na kung saan nagkaroon ng panlamang dahil nanggaling po ito kay Satanas eh. Si Satanas po kasi mapanlamang talaga siya. He is the root of all this greediness. Kaya nga ang the love of money is the root of all evil. Love of money, hindi po ang money. Money po, hinahanap natin yan eh. Kinikita natin yan. Pero yung love of money, may connection ka. Ito kasi mga kapatid, may ugnayan po kasi ang greediness dito sa topic ni Coach Chris. Kaya payo ko, lahat ng mga tao na nakaharap ninyo at ginawan kayo ng ganyan, kung Kristiyano po tayo, tandaan po ninyong tatlo. Malulutas lang yan mga kapatid pag nakilala niya si Jesus as Lord and Savior at pangalawa, maipahayag sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, the love of the Father, that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, batandaan itong word nito, whosoever, ibig sabihin walang pinipili. Whosoever believe in Him, anumang religion mo, saan ka man nanggaling na pamilya,
anumang katayuan mo sa lipunan, whosoever believe in him shall not perish, but will have everlasting life. Love, that agape love, unconditional love ang ibigay mo sa kapwa mo at hindi ka na iiyak na katulad ng pag-iiyak natin ngayon. Amen? Ibigay mo na kay Lord. Lord, ito po yung asawa ko, nananakit. Ito po ang kuya ko nanlalamang sa amin. Lord, ibigay mo siya, kapatid. And the love of God will manifest in him. Hindi mo na kailangang maging katulad ni Moises na nagpatira pa siya nung natrap na po sila, no? Natrap na sila sa kabila, bundok, sa kanan, bundok, sa likod, nandoon ang sundalo ni Paraon, hinahabol siya ng guilt. Nagpatira pa siya at ang sabi ni God, bakit ka nagpatira pa, Moses? Ano yung hawak mo? Tungkod. Ano po yung hawak mo, mga kapatid? Righteousness ni God. Si Jesus yan. Ituon mo si Jesus. Doon sa Red Sea. Bibiyakin niya yan. Bibiyakin niya ng puso ng taong mapanlamang sa kapwa. Mapang nananakit sa asawa. Bibiyakin niya yan. Yung kapatid mong nagapo sa bisyo, bibiyakin niya ni Lord. Itaas mo. Ang mahirap sa atin, pag nagpupuri tayo, nakatikom lang yung ating kamay. Nakayuko tayo, bakit hindi mo angkinin, Lord? Tinanggap na kita as Lord and Savior, itinutuon ko ang kamay kong ito. Saan man ang kuya ko naroon ngayon, biyakin mo puso niya. Love, that is love. At ang pangatlo, yung payo na binigay ko kanina kay Sister Christine, justice. Isuplong mo sa barangay para malaman niya na may batas pala talaga. Pag ayaw pa niya, kasi binigyan na nga siya ng love ni Sister Christine, no? Sabi nga ni Coach Chris, itago mo lang muna yung kung ano, kaso lang, nasasawa na ako kay sa ginagawa ni Satanas sa inyo. Kaya gusto kong ilantad si Satanas ngayon na. Bakit mo itago? Para huli na ang lahat at magbigti na si Sister Christine? Ilantad mo na siya ngayon. Yung inapi ng isang congressman ng Ilocos, di ba? Tumalon sa building. Kasi walang nagpayo. Ang dami mga kapatid. Anak na lang mismo ng isang broadcaster, di ba? Nasa media, social media pa yan. Walang nagpayo. Now mga kapatid, ang bunga po kasi nito, yung topic natin before kay Pastor Mac. Di ba, ang topic natin, si Esau, si Jacob, mga kapatid. Ang payo ko kasi, ang mga taong mapanglamang sa kapwa, may pinagdaanan yan. Maaring sa pamilya po nila, naranasan nila yung unfairness, ay yung hindi pantay na pag-treat. Kaya payo ko sa mga magulang, don't show favoritism. No? Rebecca, favorite niya si Jacob. Dahil si Jacob, taong bahay. Tinutulungan siya magborda. Tinutulungan siya magwalis. Si Isaac, paborito niya si Esau. At sa kanyang, dahil siya natuwa kay Esau, dahil matipuno si Esau at nangangaso, natutuwa siya mga kapatid, si Jacob, nakaranasan niyang hindi maganda ang treatment ng kanyang tatay sa kanya. Pero sa nanay niya, paborito siya. Pero naghanap din si Jacob ng pagmamahal ng ama. Kaya ang payo ko mga kapatid, huwag kayo mag-show ng favoritism sa mga anak niyo. Yung si Sister Let, 10 sila magkakapatid mga kapatid. Hindi siya napapansin dahil bunso siya sa babae. Nagtatanim ng galit, no? Pero mabuti na lang nakilala niya si Jesus. Sa magkakapatid, hindi siya napapansin. Pag siya humihingi ng bagong damit, sasabihin lang sa kanya, ay anak, okay lang yan na kayo'y kinukutya ng mga pinsan ninyo. Total, magaganda naman kayo. Lagi na lang naririnig niya ng gano'n, magaganda naman kayo. Minsan, binabara niya na yung nanay at tatay niya. Hindi po tama yan. Unfair po yan. So mga kapatid, payo ko lang po. Don't show favoritism. Alam ba ninyo mga kapatid, nung ninakawan ng rights si Esau, ang napag-aralan lang kasi natin si Jacob, Hindi natin tiningnan si Esau. Alam mo ang pag-iyak ni Esau?
Ang sabi ni Esau sa kanyang tatay, naibigay ko na anak ang basbas. Sabi ni Esau, mga kapatid, tay, wala na po bang natitirang basbas? Kung paano kayo umiyak ngayon, mga kapatid, ganon din ang iyak ni Esau nung siya ninakawan ng basbas. Pag pinromote mo po ang favoritism, mga kapatid, anong nangyari kay Jacob? Kahit nangako siya kay Lord, Lord, pag pinayaman mo ako sa journey na ito, ibibigay ko ang aking tithes and offering. Okay, pero balikan mo pa rin yung kuya mo, niloko mo, nilalaman mo. Doon siya kinakabahan, mga kapatid. Tingnan mo ang bunga ng favoritism. Favorito mo yung anak mo si Jacob. Akala mo, naghirap ang buhay niya. Umaasinso siya, nilalamangan pa siya ng kanyang biyanan. Binigay yung asawa na hindi naman niya gusto. Nagdagdag pa siya ng 7 taon pa magserbisyo para lang makuha ni si Rachel. Ano nangyari kay Esau? Nagtanim ng galit. Makikita ko lang itong Jacob na ito, papatayin ko ito. Pagmatay na itong si Isaac, yung aking tatay, papatayin ko itong Jacob na ito. Tingnan mo, promote mo sa favoritism mo. Huwag po tayo mag-promote ng favoritism dahil ang ibubunga niyan, yung topic ni Coach Chris ngayon. Yung topic na yan. Kaya nagkaroon ng mga taong nandalamang sa kapwa dahil naranasan nila before na hindi tama ang treatment sa kanilang mga magulang. Nabanggit ni Coach Chris kanina, iniwanan ang mga anak. Sino ang masisisi natin doon? Di ba magulang? Kapag nagkaroon kayo ng alitan ngayong magkapatid, sinong pinagmulan yan? Di ba magulang? Hindi tama ang treatment. Pero don't worry. Dahil si Jesus mismo ang nagpakamatay doon sa cross, yung hindi mo kaya. Kasi lahat ng sinasabi ni Coach Chris ngayon, hindi po magkaroon ng bisa yan kapag hindi mo tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Dahil si Jesus po ang bubuo ng kapangyarihan para malabanan mo po yung panlalamang sa kapwa, magpapatawad, magpaparaya. Wala na ibang solusyon. Tanggapin mo si Jesus as Lord and Savior at hindi ka na iiyak katulad ng iyak natin ngayon. Tanggapin mo si Lord at ipagkaloob mo sa Kanya, sa kapwa mo, yung pag-ibig ng Diyos na unconditional love. Isipin mo, ang sinira mo bilang magulang, ang sinira mo si Esau, sinira mo din si Jacob. Si Jacob hindi makapag-move on, maliban na lang nakipagbuno siya kay Lord. Lord, may takot ako nakaharap ko ang kuya ko. Yun po ang meaning ng nakipag-wrestle siya doon sa isang angel. Anong pangalan mo? Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya. Papalitan kita ngayon ng Israel. Ibig sabihin, nakipagbuno ka sa Diyos, willing kang magbago. Kaya binalian siya ng tadyang. Tawag sa kanya Israel. Yun po ang ibig sabihin, habang nakipagbuno siya, mga kapatid, binabago naman ni God si Esau. Kaya nung na-meet niya si Esau, kahit may takot siya, pinauna niya ang kanyang mga anak kay Basi. Baka kasi nandun ang galit pa rin ni Esau sa kanya, pagsasaktan niya mga anak niya, pagsasaktan yung kanyang mga pamangkin. Kaya pinauna niya yun dahil may takot siya, hindi pa rin siya iniwala sa Diyos. Alam mo mga kapatid, mahirap pong maniwala sa Diyos pag hindi po tayo nagsisi doon sa ating panlalamang sa ating kapwa. Kaya sabi nga ni God sa Matthew chapter, I think that is in Matthew, saan po natin makikita yon na sinabi niya na kung sasamba ka sa akin at mayroon kang kagalit, iiwanan mo muna yung handog mo. Puntahan mo muna yung kagalit mo, makipag-ayos ka sa kanya dahil hindi ko rin tatanggapin ang pagsasamba mo sa akin. So mga kapatid, maraming salamat sa topic ni Coach Chris. Pero may antidote po talaga ito. Ipakilala po natin si Jesus as Lord and Savior. Humingi po tayo ng appointment, Lord, bukas gusto ko makipag-appointment sa iyo. Dalhin mo ako sa tao na yun para po masharean ko ng gospel. Yun po ang prayer ni God na si Zacchaeus makipagtagpo kay Jesus. So kumakatawan si Jesus na parang tayo. Si Jesus po humihingi sa Ama ng direction. Lord, saan mo ako? Ama, saan mo ako dadalhin sa araw na ito? Dadalhin kita kay Zacchaeus. Alam mo si Zacchaeus, hindi na niya inaasa na makita pa niya si Jesus. Kaya siya umakyat sa sycamore tree.
Masilayan man lang yan si Jesus dadaan doon sa daan na yun. Pero ano ang ginawa ng Diyos Ama? Anong ginawa ni Jesus? Nakipag-appointment siya at si God ang nag-set ng appointment. God will set an appointment for you. Marami ka ng beses na reject, mga kapatid. Hingin mo kay God, makipag-appointment ka bukas sa mga tao na yon at ibibigay niya sa iyo ang tamang direksyon. Alam mo nangyari, di ba? Umakyat sa sycamore tree, dumaan si Jesus. Kunyari, hindi siya napansin ni Jesus. Tumingala si Jesus, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. At ang sabi ni Jesus, pagpasok doon sa bahay na yon, welcome ni Zacchaeus ang Panginoong Hesus. At tama ngayon sinabi ng Bible that I am knocking at the door of your heart. Whoever hears my voice and listens to my voice and opens the door for me, I will come in and I will dine with him. Kakain ako sa kanyang hapagkainan. Kikilos si Lord, mga kapatid. Ang hindi mo kaya, kakayanin mo na. Yung pag-iyak mo ngayon, last na yan. Kasi ang kasunod yan, puro na praises. Amen? Praises. Thank you, Lord. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Huwag na po tayong magmamakaawa pa, Lord, tulungan mo ako, tulungan. Wala na, tapos na. Pinako ko na sa krus yan, angkinin mo na lang. And how do you do it? You decide. Once you decide to make it fruitful, yung Word of God, itanim mo sa puso mo. Bakantihin mo na ngayon yung puso mo kung ano po yung meron ka dyan, yung mga galit, puot, inggit, tanggalin mo yan. Kung hindi mo kayang tanggalin, humingi ka kay Lord, tanggalin yan. Araw-araw kang makakaharap sa mga tao na kung saan para matanggal yan. Kung ang weakness mo is magalitin ka, araw-araw ka rin dadalhan ni Satanas na mga taong very annoying. Kaya ang gagawin mo, dahil maging cross mo ngayon yun kapag labanan mo, magpatawad ka, mahirap magpatawad. Cross po yan, mga kapatid, yung nagpapatawad ka. Cross yan araw-araw. Ito namang tao na ito. Ito yung taong umutang sa akin na ayaw na magbayad. Patawarin mo, mahalin mo. Cross yan, kapatid. Kaya hindi. Ayaw kasi ng laman natin magpatawad eh. Kaya sasabihin ni Lord sa iyo, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Daily. Bigay mo kay God. Kasi hinuhubog ka niya para magpatawad ka. Kaya maraming salamat, mga kapatid. To God be all the glory. Back to you, Coach Randy.